Matapang na inamin ni Jessie Mendiola na nagkaroon sila ng relasyon ni JM De Guzman. Ngayon nasa isang sitwasyon si JM, apektado pa rin ba itong si Jessie? Yan ang ating tututukan sa Punto por Punto. Punto asentado sa matitinding isyong ibinabato laban sa kanya. Buong tapang niyang haharapin. The controversial actress of her generation, Jessie Mendiola, ang latest Punto por Punto. Emosyonal na hinarap ng up-and-coming actress na si Jessie Mendiola ang kabi-kabilang birada ng intriga laban sa kanya. Pinakasentro nito ang bintang na di umano. Siya ang punot dulong sanhi sa matinding pagsubok na pinagdadaanan ngayon ng kanyang ex-boyfriend na si JM De Guzman. 2 taong naging magkarelasyon sina JM at Jessie. Kumpara sa ibang showbiz couple, tahimik at pribado ang naging pagsasama ng dalawa. Ngayon na lamang nabunyag ang mga detalye matapos lantarang aminin ng kapamilya star ang totoong namagitan sa kanila ng aktor. Pero kaakibat ng paglalantad na ito ni Jessie, ang pagbuhos naman ng masasakit na akusasyong patama sa kanya. Kontrobersiyang matapang niyang sinagot. Ayon sa aktres, minahal niya ng labis ang kanyang dating nobyo at sa loob ng kanilang 2-year relationship, aminado ang aktres na inalagaan niya raw si JM. Pero sa huli, kinailangan di umanong mas piliin ni Jessie ang kanyang sarili kaysa kay JM. Depensa ng aktres, dumating na raw kasi yun sa puntong napababayaan na niya ang kanyang sarili, maging ang kanyang trabaho at mga mahal niya sa buhay. Pagdating sa usapin ng pag-ibig, hanggang saan nga ba ang dapat ibigay ng isang tao para sa kanyang minamahal? Ang latest Punto por Punto. Direk, kung meron mga amin na pinanghihinayangan ako na aktor na talagang hinitian na ng kapalaran pero naudlot ay si JM. Si JM De Guzman talaga dahil ando na eh. Ito yung pangarap ng bawat pagito na ang makapenetrate telebisyon, entablado at pelikula. Pero direct, biglang humulag po sa mga kamay niya. Dahil sa bisyo na aminado naman siya na pinasok niya. Nakakagulat ng deteriorasyon ha. In 1 year's time, just not even a year ago, nasa Sinimalaya siya sa Intoy Shokoy, no? Na, at binigyan ng Angelito yung proyekto na pinaigsi dahil nagiging problema siya ng produksyon. Tapos tignan mo kung asan sa ngayon, ano? May kwento direct. Meron akong isang nakakwentuhan na co-actor niya, hindi ko nalang papangalanan dahil lalabas naman na madaldal, ano. May mga pagkakataon pala na itong si JM De Guzman, kapag ka nagtitake sila, biglang magpapaalam sa direktor, papasok sa kanyang kotse, sisigaw ng pagkalakas-lakas doon at parang binubugbog niya yung kanyang sarili. Paglabas, anong ginawa mo? Wala lang. Ganun lang abandonment. Wala lang. Alam mo, wala kaya siyang pwedeng makausap, tumulong sa kanya. Direct, di ba, immediate family dapat? Yung family niya. No, kasi fame is such a beautiful monster. Totoo. Fame is such a beautiful true yan. monster. Kapag yung pag hindi ka handa, hindi mo kayang hawakan. Ayaw hawakan ang pagiging matanya, lalo na kung biglaan. Meron nagkwento nga sa akin, sabi, alam mo, iba yung feeling nito all of a sudden. Dati, sabi, nag-jeep lang ako, sumasakay lang ako ng bus. Ngayon, I have 40,000 in cash sa akin pocket. Sabi, I'm king of the world. Yung mga one-day millionaire na at direct, binanggit mo yung mga jeep at saka yan. Ngayon niya may kwento, parang namamalimos daw sa baklaran itong si JM De Guzman. Nakakalungkot parang dumating talaga naman yata sa sukdulan tong batang ito. Hindi kaya pwedeng kausapin ng kanyang mga magulang, mga kapatid, nasaan yun ang ating inaasahan, di ba? Di ba nakakaloka yan? And to think that ABS-CBN was gearing him to be isa sa kanilang top leading men. Yes, oo. Pero dapat lang bigyan naman siya ng leksyon dahil nagiging problema na siya ng produksyon. Ang laki-laki na nakatayang pera sa pagpoproduce ng mga serye. Kung ganun naman ang kauuwian, hindi matutuloy, magpapack up, magbabayad ng milyon. Maraming maapektuhan. Oo. Pero dapat si JM, dapat niyang maisip na iilan lamang ang mga nangangarap na pinagbibigyan ng panahon. Ang dami na lang ganyan, ano, na pag gusto mo nang umahon uli at gusto mo nang bumalik, nakasarado na mga pinto. Alam mo, direct, kahit si Piolo Pascual binabato-bato, kaliwat kanan, pagdating sa profesionalismo, sabihin nyo ng bakla siya buong araw, buong magdamag, darating yung bata sa set, i-deliver ang inaasahan sa kanya ng produksyon, gagawin niya ang lahat. Wag lang siyang makaabala ng kanyang kapwa-artista. Alam mo, binanggit mo si Piolo, no? Kasi si Piolo nakilala ko noon pa, nung siya isang pang estudyante sa UST, na nakasandales pa yan. Nag-entablado. Na simpleng-simple. Simpleng-simple. At nakikita ko siya ngayon kung ano yung kanyang narating. Dala yun, tatama ka ng kanyang profesionalismo. Totoo yun, Saka yung direct. talagang bigay todo sa pagdating sa trabaho. At maingat siya sa katanyagang ibinigay sa kanya. At saka direct, tanggapin natin katotohanan, walang ka-ere-ere yung bata. Wala. Walang kayabang-yabang. Oo naman, totoo yan. Yun lang Agree talaga. ako dyan, Ang
ibinabato lang talaga sa kanya ay isang Yung sukdulan na paghusga na oo. malay natin, di ba? Baka isang araw malinawan din. Okay, Yes, oo. totoo ka. O eto naman po ang iba pang mga kwento ng buhay at pag-asa sa pagpapatuloy po ng ating intriga serye. Matapos ang kanyang intense revelations. No, walang relationship na ganun between me and Anne except for what you saw on the big screen. At explosive admissions. Si si Christine. Si Aa, tawag ako sa kanya Aa. Pero aminin mo, nagde-date kayo niyan, di ba? Even sometimes kami dalawa lang. Oo, Pero That's not a date? Huh? No, it's not a date. Wala pa sila ni Raver. It's just friends. Ngayong gabi, the Universal leading man is ready for the forbidden question about his past. Ang buong kwento sa kanilang love story gone wrong. Dito lang sa pagpapatuloy ng Intriga Serye. Kahit minsan lamang, isang buhusan, matanong ka namin tungkol kay Angelica Panganiban. Napaka-merespeto mong tao. Sobrang secure kami na kaya mo iraos ito. Nung nangyayari lahat yon, Derek, sobrang dami nung binabato sa'yo, sobrang grabe, sobrang bigat. Yes. Was there ever a time na naisip mo, gusto mo siyang tawagan? Everyone thinks na hindi ako nasaktan. Nasaktan ako. I did my Oo. crying. 6 na taon with Angelica, 4 kay Solen. Matagal kang humawak ng relasyon. Sa 6 na taon, nakakapagtaka lang na ang isang babae ay nakapagsasalita ng ganito ngayon. Gaano ka nasaktan nung sabihin niya na makasarili ka? She loved me completely, I think. It's just, it didn't work out. The story didn't have a happy ending. If there is one thing na pwede mong sigurong sabihin sa sarili mo na ma-admit mo na naging ayoko siyang tawaging pagkukulang or maybe siguro naging pagkakamali mo doon sa relationship nung time na what was yun, it? ano yun? We both thought that it was going to go to. Straight ahead. I apologize if I made her feel na she wasn't loved, but she was very much loved. Direct sa pambihirang pagkakataon na binigay mo sa amin, maraming salamat talaga. Thank you Hindi talaga. kasi, tatawagan ko sa phone, ayaw magsalita. Hanapin mo, mag-text, ayaw magsalita. Ito lamang, ngayon ko lang siya Fair. narinig na nagsalita ng ganito. Maraming salamat Thank you, sa'yo. Derek. At syempre, ito lulunukin nila ang undercover. Undercover. Gabi-gabi. Lulunukin nila. Kailangan Lulunukin Kailangan ito. nilang abangan yan at panoorin. Direct Every undercover. night. Minsan pa. Yes, sana po supportahan nyo ang Undercover pagkatapos po yan ng Cassandra, 7:30 sa TV5. Maraming salamat. Ikaw na. Thanks so much. Ikaw Ikaw na na. talaga. Salamat. Ikaw na Thank you, guys. nag-apologize Thank you very ulit. much. Salamat. Bukas, TV5 sizzling vixen takes the hot seat. Bilang artista, Nay, gusto ko pong matry yung iba-ibang genre ng... Gusto kong matry yung iba-ibang characters. Gusto kong maging comedy. Eto, sexy naman yung pinasok. Pagbabago ng imahe. Opo. Ang kanyang mapangahas na pagbubunyag sa mga lalaking iniuugnay sa kanya ngayon. Na-trap kayo sa isang isla. Natulad ng Miss Ibis. Correct. Oh, sino ang gusto Sino mong makasama? Yan. Pwedeng dalawa sila, si Vin at Victor. Aba. Double. Abangan bukas, si Ritz Azul dito sa ang latest Intriga Serye. Ang mga maiinit na chika na kukompleto sa inyong gabi isusunod na dito lang sa Ang Latest. Susunod, Jay Cuenca. Umaming mas gusto raw gumanap na bakla dahil may gustong mapatunayan. Ang Inside Report abangan. Kontrobersyal na nanay ng sports celebrity. Ayaw ilagay sa cabinet ng eroplano ang kanyang mamahaling bag. Nang pinakiusapan ng flight attendant, ipinagsiksikan na lang ang bag sa ilalim ng kanyang upuan. Abangan ang clues mula sa walang kasing sayang si Shalala. Ito at ang iba pang mga nag-init na showbiz update sa pagbabalik ng Ang Latest Top Late.